Kaway-kaway mga ka-farmers, isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Ikaw ba ay nangangarap magkaroon ng farming business tulad ng iyong nakikita sa Facebook, sa YouTube? So, kung nasaan ka man ngayon, nasa abroad ka man, gusto mo nang mag-retire, pagod ka na sa iyong trabaho, isa lang ang aking masasabi mga ka-farmers. Kailangan mong i-sacrifice kung ano man ang meron ka ngayon. Kailangan mong mamili. So itong nakikita nyo ka-farmers, marami tayong pinagdaanan bago natin nakamit ang ganito karaming alaga. So napakasarap sa pakiramdam pag meron tayong ganito. Sa una mga ka-farmers, nang una tayong mag-alaga, ay meron lang tayong dalawang klase ng pabo. Yung black bronze na lalaki at yung royal palm na babae. Pero ngayon, makikita nyo ngayon, meron tayong mga red bourbon. So ito yung ating mga hybrid na mga pabo na talagang malalaki ang size. At mas maganda ito yung kanilang itsura sa mga nauna nating mga breeding. At pagdating sa lechong pabo at sa karne, ay siguradong lamang tayo pagdating sa bintahan. Kaso nga lang mga ka-farmers, ang ganitong lahi ng ating pabo ay medyo masilan po yan. Kaya kung maaari, yung mga sisiw ng ating mga red bourbon, hanggang hindi pa yan lumalampas ng 2 months, ay hindi pa natin binababa sa lupa. So nananatili sila sa growing pen. Kasi base po sa ating experience, pag binababa natin sa lupa, pag 1 month pa lang yung ating mga sisiw na pabo, ay madali pong namamatay mga ka-farmers. Kasi hindi po maiwasan na tinutuka sila ng malalaki, nakakagat ng mga langgam, insekto, at nakakainom ng tubig ulan. Nakikita na lang natin nandyan sa gilid, nagkakaroon ng sakit, ng hihina, at minsan hindi na natin naagapan. Para sa akin mga ka-farmers, ang pag-aalaga ng pabo, isa din ito sa napakagandang panimula. Kasi kung ikaw ay medyo kapos sa budget, itong ating mga alagang pabo ay kumakain yan ng ating mga organic na pagkain. Tulad ng iyong nakikita mga ka-farmers, ito yung mga first leaves ng mga garbage, pitsay na nakukulikta natin sa merkado. Yung iba, binibinta. Pero 20-20 lang naman. Kung mayroon tayong kamuting kahoy, saging, kangkong at kung ano-ano na makikita natin na mga overripe na mga prutas ay pwede natin ipakain dito sa ating alagang pabo. Basta't masinop lang tayo sa paghahanap ng organic na pagkain mga ka-farmers. So kung ikaw ay medyo kapos at mababa ang iyong budget at ikaw naman ay nasa probinsya, ay mabilis kang makakahanap ng ipapakain natin sa ating mga alagang pabo. At kung ikaw naman ay medyo nakakaluwag-luwag mga ka-farmers, pwede tayong bumili ng commercial feeds at haluan po natin yung ating mga organic na pagkain para medyo hindi masakit sa bulsa yung ating ipapakain sa ating mga alagang pabo. Kasi alam naman natin yung ating mga pabo mga ka-farmers ay napakalakas siyang kumain. Kaya kailangan talaga alalayan ng mga organic na pagkain. Pero napakadali lang naman maghanap at napakadali lang magtanim kung ikaw ay madiskarte sa farming business. At mayroon tayong mga nagtatanong kung ano yung magandang pamurga sa ating alagang pabo. So yung ginagamit ko is yung wormal. So i-search nyo lang wormal or itanong nyo sa mga agribit. So yan din ay ginagamit sa purga ng manok. So pwede yun sa ating alagang pabo kasi yan po yung ating ginagamit. So napaka-effective po niyan. So ang paggagamit natin dyan is sa umaga. So sa umaga, palunukin natin ng 1 tabletas tapos hindi po muna natin papakainin. Pagkatapos ng mga 4 to 6 hours, dyan muna natin pakainin ulit yung ating mga pabo. Makikita nyo mga ka-farmers, talagang masasama sa ipot yung mga bulate. At pagkalipas ng mga ilang araw, mapapansin natin na yung ating mga alagang pabo ay malakas na silang kumain pagkatapos natin i-deworming. At dito naman, kailangan nating ihiwalay yung ating mga red bourbon kasi nalalahian sila ng mga black bronze. Gusto kasi natin pag red bourbon lang para lumabas yung ating mga lahi ng ating red bourbon. Kasi sa ngayon, mas pinaparami natin yung ating red bourbon.
Kaya itong parte na ito, dyan tayo naglagay ng net kasi maraming tanim dyan mga ka-farmers. Kasi gusto ng ating mga alagang pabo ay marami silang tinutuka. So ito yung ating mga pinaparaming breed. Ito yung Red Bourbon. So inshallah, makaparami po tayo ng ating Red Bourbon. Kikita nyo naman, mayroong iba't ibang tanim dyan. Mayroong talbos ng kamote, mayroong aratilis dyan. Magandang lugar po yan sa ngayon, pero paglipas yan ng mga ilang month, makikita natin kalbo. Kasi yung pabo ay malakas yan kumain ng mga talbos. Kaya kung mayroon tayong mga tanim na gusto natin paramihin, huwag natin ipapatabi sa ating mga pabo kasi uubusin yung talbos niyan. So sa loob ng net na ito ay mayroon tayong 3 pabo. 2 babae at 1 lalaki. So kung gusto nyo talagang magparami ng pabo, mas maganda kung mag-provide po tayo ng incubator. Huwag natin hayaan na maglimlim lang yung ating mga pabo. So napakagandang maglimlim ang pabo actually. Minsan ginagamit yan sa paglilimlim ng ating mga RIR, ng ating mga decal brown. So yun po yung ating pinapaglimlim. Pero yung itlog ng ating mga pabo mga ka-farmers, mas maganda ilagay natin sa incubator. Kasi sinisigurado natin na walang masasayang sa itlog ng pabo. Kasi minsan mga ka-farmers, yung ating mga pabo, dyan sa kanilang pugad, pag bumabalik sila, pag lumalabas, lalo na pag maulan, nagkakaroon ng tubig yung kanilang paa, nagkakaroon ng tubig na siyang dahilan na nasisira yung itlog, hindi nagiging sisiw, nabubugok. So mas maganda kung pag meron tayo nakikitang itlog, kinukulikta natin at inilalagay natin sa incubator para siguradong maging sisiw. Kasi sayang naman, especially itong ating Red Bourbon. Kaya yung nangyayari, yung mga naglilimlim natin na pabo, hindi itlog nila yung nililimliman. Itlog yan ng Black Australorp, itlog yan ng RIR. Kasi yung itlog ng pabo, nilalagay natin sa incubator para sigurado natin na maging sisiw yung kanilang itlog kasi pinaparami natin yung ating alagang pabo. At ito naman, ito yung ating mga susunod na mga gagamitin natin na pang-breed. So, ayan. Masyado nang matanda yung mga nauna natin na mga breeding. Kaya ito naman yung sila ang susunod. So, yung mga matatanda, yan, i-dispatch natin, kakatayin, yung lechon, medyo makunat na. So medyo mahina na mga itlog, kaya sila po ang susunod. Yan. So nakahiwalay na po yan mga ka-farmers. Nagkakalat lang dito sa ating backyard, sa ating likod bahay. So yun ang aking sinasabi, yun po yung ano po yan, pabo. So makikita nyo, malalaki at may mga sulat. Kasi yung ating paglalagay ng mga itlog sa ating incubator ay sinusulatan natin kung kailan natin nilalagay yung ating itlog para alam natin kung kailan tayo naglagay at kung kailan sila mapipisa. Ayan, halo-halo po yan mga ka-farmers. Ayan o, yung malaki na yan, Red Bourbon yan mga ka-farmers. Mayroon na RIR mga ka-farmers, mapansin nyo. Mayroon na 1 RIR. So yung iba, the rest pabo na yun. So halo-halo lang yun mga ka-farmers. So ayan mga ka-farmers, meron talagang mga panahon na hindi maiwasan meron tayong lakad. Kaya ginagabi tayo sa pagpapakain. Ang kagandahan naman, basta meron lang tayong ilaw, bumababa yung ating mga alaga para kumain. So ayan. So kung ikaw ay nagpaplanong magtayo ng farming business, kaya sinasabi ko sa inyo mas maganda yung unhan, alam mo at pag-aralan mo kung paano patakbuhin, ano ang kahinaan ng iyong alaga at i-enjoy mo lang ang iyong pag-aalaga at kung ano yung alaga na pinasok mo. So kailangan hindi ka mapagod kasi nga isipin mo kung tayo ay nakikitrabaho lang, especially yung mga nasa abroad, nagko-comment, yung mga OFW, ay naiintindihan po natin yan kasi naging isa po tayong OFW. Hindi natin may adjust yung ating oras. Hindi katulad yung nasa farm tayo, yung sarili natin,
na kaya natin i-adjust yung oras natin. Hindi po magrereklamo yung ating mga alagang pabo at alagang manok. So, hindi katulad yung nasa abroad po tayo na talagang dumating man yung panahon na mahina na tayo. So, dito sa farming ay tuloy-tuloy pa rin yung ating sahod. Tayo ang may hawak. Pwede tayong magkaroon ng tauhan. Samantala sa abroad, hindi ko naman sinasabing umuwi na kayo ngayon na para magsimula. Mag-ipon po tayo at magsimula po tayo ng sarili nating negosyo. Kasi ika nga, hindi po tayo palaging malakas. So, ayan lang. Nagsishare lang po ako ng mga videos na ito para magkaroon po ng inspiring video na dito sa probinsya ay mayroong chance na kumita tayo na hindi na kailangan mag-abroad at hindi na kailangan pumunta ng Maynila para doon sa mag-apply ng malaki ang sahod. So, kung mayroon kang puhunan, kaya naman simulan mo sa pinakamababa at pag-aralan mo yung mga kahinaan para malaman mo yung mga strategy ng iyong papasokin na farming business. So, tulad ng dati, nagsimula lang tayo sa maliit. So, makikita nyo naman ngayon, talagang meron tayong ibubuga na. Kaya nang kumita ng ating munting backyard. So, ayan lang mga ka-farmers. Magandang araw sa inyong pagsama sa akin. Mabuhay po kayo.